Napakapalad po natin dahil sa ikalawang araw ng ating Misa de Gallo ay nataon naman po na linggo, ikatlong linggo ng Adbyento. At mapapansin niyo po, no, nasindihan na po yung ikatlong kandila, yung kulay rosas, no, sa ating Advent wreath. No. Alam naman po natin na itong ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag pong Gaudete Sunday, no? Ibig sabihin ay Gaudete ay joy, no? Galak. At magandang tignan ng ating mga pagbasa na may mensahe po sa atin ng hindi lamang galak dahil malapit na ang araw ng Pasko, kundi mungkahi kung paano nga ba tayo dapat magalak. Sa unang pagbasa, narinig po natin dito sa bandang huling aklat ng Propeta Isaías, no, na si Isaías bilang lingkod ng Panginoon, no, ay pinuspos ng Espiritu Santo at buong kagalakan niyang ipinahayag ang paglaya ng bayang Israel mula sa pagkakatapon sa Babylonia at sila nga ay nakauwi na sa kanilang tunay na bayan, tahanan at muling magbabalik loob sa Diyos, itatayo ang kanilang mga templo at makakasamba. Kaya nga, ang Espiritu ng Diyos ay hindi lang kay Isaías, kundi sumasa kanila at buong kagalakang muli nilang mararanasan ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Sa ating ikalawang pagbasa, ito rin ang mensahe ni San Pablo sa kanyang sulat. Magalak kayo, huwag kayong tumigil magdasal, hindi ba? At sa ating ebanghelyo, ang mga tao, no, sabi nga ay excited dahil pinapunta nga ng mga Pariseo ang mga Levita kay Juan Bautista para itanong, ikaw nga ba ang Mesiyas? Sinagot sila na hindi siya, pero darating ang Mesiyas, ang magliligtas sa mundo. Kaya mababanaagan din sa kanila, sa kanilang puso, ang yung tinatawag hindi lang excitement, kundi kagalakan na darating na ang Panginoon. Tanong po sa ating sarili, no? Ano ba ang pinanggagalingan ng ating kagalakan? No? Saan ba tayo masaya? Kalimitan, no? Yung kagalakan na inaalay ng mundo, ang pinaghuhugutan o pinanggagalingan natin ng saya. Pero alam natin, lahat yan, no? Panandalian lamang, no? Pwede kang masaya dahil kumain ka ng marami sa isang restaurant, di ba? O naimpacho ka pa. Pwede kang masaya dahil nakapanood ka ng maraming K-drama sa Netflix. O, pero pagkatapos, no? Yun lang, tapos na rin. No? Pwedeng masaya ka dahil may mga lumibang sa'yo. Pero pagkatapos ng paglilibang, tapos na. Siguro sinasabi sa atin, may tatlong paraan para magalak. Yung una, magalak tayo sa Diyos. Ang Diyos ang tunay nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay. Tignan na lang natin yung mga santo't santa. Bakit para sa kanila mahalaga ang pumipiling sa Diyos sa harap ng Santissimo, Sakramento at pagdarasal? Kasi ramdam nila ang kagalakan ng kanilang puso. Hindi ibig sabihin, puno ka ng kagalakan dahil nakangiti ka, tumatawa ka. Pero ang dapat mong tignan ay ngiti ng iyong puso. Kaya nga, kapag tayo ay nagdarasal, nananalangin,
nararamdaman natin ang kapanatagan sa ating puso. At ito'y nagdudulot ng pangmatagalang galakan, hindi ba? Hindi yung kagalakan na panandalian lamang. Sabi nga ni Santa Teresa de Avila, no? Lahat ay baliwala o mawawala. Diyos lang ang mahalaga. All things are passing. God alone suffices. Yung ikalawang paraan na dapat paghugutan ng galak ay ang bawat miyembro ng ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. No? Medyo pamilyar tayo kapag nasa tahanan tayo. No? Sa asawa, kay nanay, kay tatay, sa ating kapatid. Pero hindi ba, magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong mga mahal sa buhay na nandyan. Itong nagdaang karanasan ng COVID, no, ay pumukaw sa ating isip na maiksi ang buhay. At alam natin merong ilang mga mahal sa buhay na nagkasakit at pumanaw dala ng COVID. At nakita natin, no, kung gaano nating kamahal at miss na miss yung ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat, no, sa panahon ngayon at sa panghabang panahon na tayo nabubuhay, no, sabi nga, let's enjoy the love and presence of our loved ones, di ba? Pero meron pa pong ikatlo. At magandang tignan to sa diwa, no, ng Adbyento papuntang Pasko. Sanang magdulot po sa atin ng galak ay yung pagkakawang gawa. Yung ating pagtulong sa kapwa. Alam niyo ba yung salitang aguinaldo, kaya nga aguinaldo masses, ibig sabihin, aguinaldo, regalo. Diba? Christmas gift. Kaya magandang isipin na ngayong Pasko, hindi lang tayo nag-aantay ng may magbibigay ng aguinaldo sa atin. Tayo mismo ay sa ating puso naghahangad na magbigay ng handog o aguinaldo sa ating kapwa. May mga Christmas tree po tayo siguro, baka may mga nakabalot ng regalo yon, di ba? Nag-isip na rin tayo ng ireregalo sa ating mga mahal sa buhay. Pero magandang tignan, lumabas tayo sa ating tahanan at magkawang gawa sa mga ikahos at nangangailangan. At alam natin, no, kapag nagbibigay tayo ng regalo o tulong sa mga dukha, mga nandyan sa laylayan, pakiramdam natin, di ba, masaya ang ating puso. Tayo ay nagiging masaya dahil hindi lang natin inisip ang ating sarili, kundi inisip natin ang ating kapwa. Kaya yan po, no? Napakasimple. 3 paraan para magalak. Magalak sa Diyos, magalak sa bawat miyembro ng ating pamilya, at magalak sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, lalo na sa mga nangangailangan. Ito po ang diwa ng Pasko. Si Jesus dumating hindi para sa sarili lamang, kundi para sa kaligtasan natin at kaligtasan ng mundo. Sana maging Jesus tayo sa ating kapwa. Amen.